Since pinag-uusapan na rin po natin, yan nangyaring gulo dyan sa Senado, nagagalit po ngayon mga kababayan, hindi na mapigilan na magsalita nitong si Senador Rapi Tulfo. Sa mga bali-balita mga kababayan, galit na galit daw po ito na kung saan po mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay muntik na atang masapak itong si Alan Peter Cayetano. Dahil nga po, idinadamay nito mga kababayan ang minority. Sumasagot ngayon itong si nag-splok itong si Senador Erwin Tulfo, bakit kami ang pagbibintangan mo? Di ba ikaw ang nagpaalis sa amin? Hindi mo naman kami kasama doon sa inyong caucus. Sabi nyo, majority lang ang magko-caucus. So anong gagawin namin sa Senado? Di ba? Tama nga naman. Mga ka-GP Natics, ginagawa mo namang kengkoy ang mga minority na to. Gusto mong masapak? Alan Peter Cayetano? O, ito, pakinggan po natin mga kababayan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Sir, go ahead. Mr. President, I'd like to make a manifestation. What happened inside the Senate premises last week is deeply alarming, regardless of which side one stands politically. Okay. I know you will agree with me, Mr. President. Many versions of the armed confrontation are now circulating. Statements were made that the Senate was under attack, while the executive denies of any offensive operation. Some claim that the tension was triggered by the recent changes in Senate leadership. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smoke-screen to facilitate an escape or create confusion. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami. Ayan mga kababayan, ito ini-emphasize na pinagbibintangan yung minority. And it was Alan Peter Cayetano who said that, mga kababayan, na may alam ang may Senate minority na may mangyayaring gulo na ganito kasi sinabi daw ng kapwa nila mga senador sa kanila. Kaya daw agad-agad na umuwi ang mga ito. Mga kababayan, pinabulaanan niya ni Erwin Tulfo. Galit na galit po siya dyan. At ang sinabi niya ay ganito. With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Okay, majority-only caucus. Mga kababayan, sinungaling itong si Alan Peter Cayetano. Okay? Sabi ni Erwin Tulfo, huwag mong linlangin ang taong bayan. Huwag mong sabihin na may kasalanan at may alam ang Senate minority sapagkat nung May 12, sinabi mo na lahat magkakaroon tayo ng meeting. Lahat. Pero ito ay binago nyo noong May 13. Ang sinabi nyo lang, caucus lang ito ng majority, Senate majority. Ibig sabihin, out kami dyan. Ibig sabihin, hindi kami kailangan. So, anong gagawin namin dyan? Tatanga kami? Mag-i-stay kami? Diba? Mga kababayan, it's about time to go home na. Siyempre. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Irresponsible. 'Di ba? Mga kababayan, baseless ang pinagsasabi mo kasi hindi ito, mga kababayan, kumbaga sinusundan ng mga ebidensya. Wala kayong katibayan, puro speculation lang. But beyond the conflicting narratives, let us not forget the ordinary Senate employees and staff who were caught in the middle of the chaos. Mga rank and file, maintenance, security, clerk, media at iba pang empleyadong naipit lamang dahil ginagampanan po ang kanilang mga tungkulin. Yet they were the ones exposed to fear, confusion, and danger inside an institution where they should have felt secured.
Some were traumatized. Some feared for their safety. Mr. President, hindi po sila scapegoats at lalong hindi collateral damage. Correct. At the same time, we must recognize the larger damage caused by this incident. Mr. President, millions of Filipinos and even the whole world watched this unfold in disbelief. Sa madaling sabi, si Erwin Tulfo, sinasabihan niya indirectly itong si Alan Peter Cayetano na weak leader ka. Na ikaw wala kang kwentang leader. Kasi wala kang, mga kababayan, wala siya nung tawag dito, initiative bilang isang leader na paalisin, 'di ba? Na ilikas yung kanilang mga empleyado diyan kasi kanya po 'yan eh. Siya po diyan, mga kababayan, sabi nga ni Attorney Melvin Matibag, command responsibility mo ang tao diyan sa Senado. The fact na nalaman mo na magkakaroon ng gulo, 'di ba? Kasi nakausap ka man ni Aplaska and sinabi niya, we are going to arrest somebody. And then, pinakita, nag-lock and load sila, mga kababayan, imposible naman na walang alam ka. So, dapat, in normal circumstances, ang gagawin mo is to evacuate yung mga katao dyan sa Senado. Pero, mga kababayan, anong ginawa nila? Anong ginawa ni Alan Peter Cayetano? Inuna pa po ang pag-Facebook Live at magdulot po ng takot sa mga tao, magdulot ng fake news, magdulot po, mga kababayan, ng trauma. 'Di ba? Oh. They saw the confusion inside one of the highest institutions of the government. They saw conflicting authorities, conflicting narratives in an atmosphere that appeared closer to disorder than democratic governance. Nakakahiya po sa totoo lang, Ginoong Pangulo. Correct. And because the public witnessed, the public deserves the truth. Nakaabang na po ang taong bayan. And they have been waiting since Monday. Una, ano ba ang legal na basihan sa pagpasok ng mga otoridad sa bisinidad ng Senado kung meron man po? Pangalawa, nagkaroon ba ito ng formal na koordinasyon sa pamunuan ng Senado bago isinagawa ang operasyon at ano ang naging direktiba ng liderato kaugnay rito? Pangatlo, ano po ang mga partikular na aksyon na nag-udyok at naging mitsa ng putukan? Meron bang provokasyon mula sa alinmang panig? At aling ahensya o sino-sinong individual ang direktang responsable sa pagpapaputok ng mga baril? Magandang point yun ni Erwin Tulfo. May pinubok ba kayo ng NBI? May ginawa ba sa inyo? 'Di ba? Mga kababayan, wala naman kasi nandun lang sila sa premise. Dapat ang ginawa nyo bilang isang leader, no? Mga kababayan, nagtanong ka muna sa GSIS, ano ba ang ginagawa ng mga NBI dyan sa inyong premise? Binigyan nyo ba sila? Pinatawag nyo ba sila? Humingi ba kayo ng tulong? Failure ang pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Kasi para hindi magkagulo, those are the steps, mga kababayan, na pwede mo pong kalkalin, pwede mong gawin, pwede mo pong unahin para bago mag-escalate ang problema or gulo, 'di ba? Alam ko po, Ginoong Pangulo, wala po kayo roon. Bagkos kayo po ay nakasalalay lamang sa mga report na ibinibigay po sa inyo. Oh, parang sinabi ni Tulfo, mga kababayan, wala kang alam sa nangyayari. Wala kang basihan. Pero sinabi mo na kaagad na ang may kasalanan at pagpapaputok sa inyo ay ang NBI. 'Di ba? Asumero. Etong si Alan Peter Cayetano. Nagbigay ka agad ng conclusion. Conclusion. Close na kaagad sa kanya, NBI. It was the NBI who attacked us. Ganun kaagad. Intindihan ko po yun. Pangapat, anong mga hakbang ang ginawa upang masigurong ligtas po ang mga senador, mga empleyado at ang media bago at matapos maganap ang insidente? Walang ginawa, mga kababayan. Maliwanag yan. Magaling na punto. Ang imbes na, mga kababayan, i-secure ang media, ang mga empleyado. Etong si Aplaska, nakita ko pa, pinasunod niya. Di ba nung sinabi niya na we are going to arrest somebody, tapos nag-lock and load sila, mga kababayan, sinabi niya dun sa mga members of the press, sunod kayo dito.
'Di ba? Imbis na mga kababayan, ang gawin ay ilayo, i-secure yung mga taong ito, anong ginawa? Ipapahamak pa. 'Di ba? Ganong klaseng tao, ganong klaseng pamumuno. Weak leader po ang tawag diyan. Walang kwenta. Ang panghuli, ano-anong mga ebidensya po ang nakalap upang magbigay linaw sa tunay na pangyayari? Ginoong Pangulo, when law enforcement operations intersect with the authority privileges and internal security protocols of another branch of government, there must be clarity, not confusion, restraint, not escalation. Correct. There must be clarity, restraint, not a confusion, mga kababayan. Di ba sabi ko kanina, walang magagawa na kayo ay, mga kababayan, walang magagawa na kayo ay nagpapanik, walang magagawa kung kayo ay parang praning, di ba? Anong ginawa niya? Aplas ka. Parang praning, pinagbabaril, mga kababayan, yung ghost. Pinagbabaril yung hangin. And, nakita natin, hindi naman po lumalaban yung NBI. What they did, mga kababayan, what they did is that, nakita natin, nag-shot sila, cover fire, papatras. Kasi, sa military, sa mga pulis, tinanong ko yung body ko kanina. Sabi ko, pre, ano ba ibig sabihin ng cover shot? Ganito yan, pre. Halimbawa kayo ay aalis sa isang shootout, sabihin natin, o sa isang sitwasyon na nagkakaputukan. Ang gagawin nyo dyan, syempre, pag nagpaputok kayo, pero hindi nyo i-aim sila, magpapaputok lang kayo. Ang mangyayari nun, pag narinig yan ng mga tao, o ng mga nagpapaputok sa inyo, ang instinct niyan, magtatago sila, baka tamaan sila. So, magkakaroon kayo ng pagkakataon ngayon na mag-retreat. Magkaroon kayo ng pagkakataon para makaiwas. 'Di ba? Yun mismo ang ginawa din ng NBI. Dahil sabi nung NBI dun sa radyo, don't engage. Do not engage. So, mga kababayan, nakita natin po ang kaibahan ng mga pamumuno. Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon na sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Correct. Walang undue influence, walang haka-haka. Correct. Dapat talaga, walang haka-haka. Diba? Ang ginawa nila mga kababayan, diba naglabas na kagad sila ng statement, it was the NBI who attacked the Senate, mga kababayan, para hulihin si Bato de la Rosa. So, nagbigay na kaagad sila ng ng statement na patapos, na close na. 'Di ba? Wala naman palang facts doon sa kanilang mga sinasabi. Oh. Ang dami nilang ginawang kwento. Kaya nagwawala kanina etong si Senator Risa Ontiveros at nagdrama naman itong si Pia Cayetano. Today, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President, or competing display of forces or political theater. It is a constitutional institution governed by law, order, and respect for due process. Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. In consultation, just a minute, in consultation with the majority leader, I will not rule that manifestation out of order because actually it is a privileged speech or it is actually a topic for personal or collective privilege. But since it's a matter of grave importance, Senator Tulfo, I share with you the sentiment of its grave importance. Myself, I'm taking prudence and waiting for all the investigations. I'm taking prudence daw and waiting for the investigation. Puta. Mga kababayan, anong I'm taking prudence? Nag-iingat lang ako. Anong nag-iingat? Anong nilabas nyo doon sa inyong Facebook Live? 'Di ba? We are under attack. 'Di ba? The Senate is under attack. Yun ang sinasabi nyo at nagalit pa kayo kay Director Melvin Matibag.
Kaya sabi ni Melvin Matibag sa inyo, wag niyo akong sisigawan, ma'am. Sabi niya ganun. Inaatake na kami dito, pinapaputukan na kami ng mga tao niyo. Wag mo akong sigawan, yan lang ang sasabihin mo. Hindi prudent yun. Pag sinabing prudent, pagiging maingat. Ang pagiging maingat, you will not, mga kababayan, you will not going to say anything, di ba? Without any basis of facts. Dapat ganun ang gagawin mo kung prudent ka. Nagbigay ka na ng statement mo eh. Nagbigay ka na ng maling impression sa tao na paniwalain na ang NBI ang umaatake sa inyo. Ang NBI ang nagsimula ng gulo dyan sa Senado. Anong prudent pinagsasabi mo? Abogado ka, tatanga-tanga ka, visit ka. Diba? Prudent. Ang ibig sabihin ng prudent, maingat. Oh, maingat ka ba doon? Meron ka ng pinagbintangan, prudent pa rin. Dapat habang nangyayari 'yon, ang sinabi mo, hindi mo na ako magsasalita kasi hindi namin alam kung anong nangyayari. Hindi namin alam kung saan nagsimula. Hindi namin alam kung sino nagsimula. Hindi namin alam. Yun nangyayari dyan sa labas. Oh, basta sana gawin ninyo ay kami ay i-safe, 'di ba? Kami ay iligtas, kami ay evacuate. Ganon. Anak ng putik to, Alan Peter Cayetano, sarap mong sampalin, Mr. Caldero. Inis ako sa'yo Alam mo, ngayon ko lang din napaghahalata, ngayon ko lang din napansin, magkamukha pala kayo talaga magkapatid ni Pia. Pareho kayong gunggong. 'Di ba? Ang sama no? Ang sama ko, 'di ba? Hindi totoo, mga kababayan, magkamukha pala sila. Babaeng version lang ni Alan, itong si Pia. So anong ibig yung sabihin? Parehas sinungaling. Kasi itong si Pia, naglabas din to eh. Na may palabas, meron siyang tawag video na inaatake niya si Melvin Matibag na ito daw ay sinungaling. Anong sinasabi daw ni Melvin Matibag? Na wala daw NBI doon sa premise ng Senado. Pinapakita niya yung video. Di ba mga NBI to? Di ba NBI to? Di ba NBI to? Sinungaling talaga si Melvin Matibag. Sabi niya ganoon. Nakita ngayon sa CCTV. Mga kababayan, nakita. The NBI never put step sa premise ng Senado. Di pahiya kayo ngayon. 'Di ba? Gumawa kayo ng ikasisira nyo, mga sinao.